Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagatang Innocent Defendant na napalabas noong 2017. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax love you. Nagsimula ang palabas nang ipakita ang napakalupit na lalaking ito. Dahil lang sa sinabi ng waitress kanina na parasite lang siya sa kanyang tycoon father. Kaya ikinulong niya ang isang waitress sa isang aparador at pinahirapan ito hanggang sa mamatay. Sunod na pinuntahan niya ang bahay ng kambal niya. Binugbog niya ang kanyang kapatid na ibibigay na sana ng kanyang ama bilang chairman position. Nang walang pag-iisip, itinapon niya ang kanyang kapatid sa gusali, nagsulat ng isang tala ng pagpapakamatay, at binago ang kanyang hitsura upang magmukhang kanyang kapatid. Layunin niya na ang kapatid niya ang sisihin sa kanya. Minho ang pangalan ng malupit na lalaking ito. Pagkatapos noon, walang pakundangan na pumunta si Minho sa bahay ng kanyang kapatid. Pagbukas pa lang ng kanyang hipag, napagtanto niyang hindi niya ito asawa, ngunit hindi pa rin siya pinansin ni Minho at nagkunwaring tinawag siyang asawa. Sa oras na ito, labis na nataranta ang hipag. Sa oras na ito, iniulat ng TV na ang direktor na si Cha ay tumalon sa itaas upang iwanan ang mundo. Sa oras na ito, napagtanto ng hipag na ang kanyang asawa ay pinatay lamang ng kanyang nakababatang kapatid. Ngunit hindi nagpakita ng pag-aalala si Minho dahil nahawakan na niya ang madilim na sikreto ng kanyang hipag. Gayunpaman, pinilit ni Minho ang kanyang kapatid na si Ina ilihim ito upang maipagpatuloy nila ang buhay. Kasabay nito, nakaramdam ng hinala si Prosecutor Jung-woo na ang isang malupit na tao tulad ni Direk Cha ay hinding-hindi tatapusin ang kanyang sariling buhay ng ganoon. Iniulat ng subordinate ni Jung-woo na ang huling taong nakatagpo ni Direk Cha ay ang kambal na kapatid na si Minho. Naghinala si Jung-woo na pinatay ni Minho ang kanyang kapatid para pumalit sa kanyang kapatid. Agad na pumunta si Jung-woo sa ospital para mahanap ang peking nakababatang kapatid at magpanggap na ito ang unang beses na nagkita sila ni Minho. Hindi ko alam na kahapon lang nagkakilala ang kuya niya at ang lalaking ito ay ganoon din ang bati. Mabilis na napagtanto ni Jung W na ito ay isang impersonator. Sa sandaling ito, nagising ang kapatid at gustong akusahan si Minho ng pananakit sa kanya. Mabilis na tumakbo si Jung-woo para lapitan ito para marinig ng mas malinaw, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon lang ng oras ang pasyente na tawagin ang pangalan ng kanyang nakababatang kapatid bago mamatay. Naisip ni Jung-woo na walang tatawag sa sarili nilang pangalan sa ganitong kritikal na sandali. Sa dami ng iniisip ni Jung-woo, mas nakumbinsi siya na ang kaharap niya ay ang nakababatang kapatid na nagpapanggap na kuya. Ang problema ngayon ay kung paano ilantad ang taong ito. Sa oras na ito, dumating din sa ospital ang presidente ng Chomyong Group. Nakilala ng ama si Minho na nagpapanggap na kuya sa unang tingin. Nakiusap si Minho sa kanyang ama na itago ang kanyang sikreto. Walang magawa ang ama kundi pumayag dahil ayaw niyang mawala ng sabay ang kanyang mga anak. Kahit gaano kasama si Minho pa rin ang kanyang biological son. Upang mailantad si Minho na nagpapanggap na kanyang nakatatandang kapatid, iminungkahi ni Jung-woo na i-verify ang pagkakakilanlan ng namatay. Gayunpaman, napagtanto ng doktor na ang mga fingerprint ng biktima ay ganap na nawasak. Ito pala ay bunga ng pagkapit sa balkonahe sa sobrang pag-asa. Sa pilitin na marinig ito ay nakaramdam ng ginhawa si Minho, ngunit sinabi ni Jung W na gusto niyang kunin ang mga fingerprints ni Minho upang i-verify ang pagkakakilanlan dahil kung si Minho ang panganay, tiyak na ang namatay ay ang pangalawang anak na lalaki. Hindi makatanggi si Minho, kaya iniwan niya ang fingerprints niya. Ang mga resulta ng pagsusulit ay hindi makukuha hanggang bukas. Siyempre, hindi ipapayag si Minho na mangyari ang mga ganoon. Inilabas niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang ama para magmakaawa. Kinabukasan, pumunta si Jung W sa forensic apartment, at sigurado, ang mga resulta ay nagpakita na ang mga fingerprint ay pagmamay-ari ni Minho. Ito ay nagpatunay na ang namatay ay ang pangalawang anak na lalaki. Alam ni Jung na manipulahin ni Minho ang mga resulta ngunit wala siyang magawa. Pumasok si Minho sa morgue para tanggapin ang bangkay ng kanyang kuya. Nang biglang nagtanong ang forensic officer kung laging nakasuot ng salamin ang namatay. May marka kasi sa ilong nitong taong ito dahil sa pagsusuot ng salamin. Hindi alam ng forensic officer na sa pagdududa pa lang nito, malalagay na siya sa panganib. Nang gabing iyon, nang makaalis sa trabaho ang forensic officer at umuwi, nagpadala kaagad si Minho ng isang assassin para sundan siya sa isang truck. Nang naghihintay ang forensic officer sa pulang ilaw, sumugod ang truck at pinaslang siya. Mabilis na namatay sa lugar ang forensic officer.
Nag-iisip ng paraan si Jungwoo para ilantad si Minho nang ibunyag ng kanyang kasamahan na nahuhumaling ang nakababatang kapatid sa mga matutulis na bagay. Agad na tumakbo si Jungwoo sa libing at sadyang itinutok ang matalim na sulok ng file kay Minho. Oo naman, nagpakita agad si Minho ng kakaibang takot na ekspresyon. Sa puntong ito, natukoy ni Jungwoo na si Minho ang talagang pumatay sa kanyang nakatatandang kapatid at ginaya ang isang ito, kaya agad na dinala ni Jungwoo ang warrant of arrest sa korporasyon para arestuhin si Minho. Minho nasa pabrika si Minho nang ipaalam sa kanya ng assassin, kaya mabilis siyang nagtago sa pabrika. Dinala ni Jungwoo ang prosecutor at desidido siyang hulihin si Minho. Dahil factory niya iyon, madaling nakatakas si Minho. Nang akala ni Minho ay ligtas na siya, biglang sumulpot si Jungwoo sa kanyang harapan. Si Jungwoo ay may ID ng kanyang kuya, ngunit iba ang mga fingerprint. Alam ni Minho na kung siya ay mahuli, siya ay makakatanggap lamang ng parusang kamatayan, kaya mahigpit niyang hinawakan ang napakataas na temperatura ng tubo, tinatanggap ang sakit ng pagsira sa kanyang mga fingerprint. Napangiti ng masama si Minho at sinabing wala ng ebidensya. Ngayon, galit na galit si Jung W dahil hindi niya mailantad ang pumatay kay Minho. Ngunit si Jung W ay isang lubhang matigas ang ulo na taga-Yusig. Laging lumalabas si Jung W sa tabi ni Minho para pilitin itong ihayag ang mukha. Kumapit si Jung W kay Minho at sinubukang ilantad siya, nakita si Jung W na gustong arestuhin siya, ngunit walang ebidensya. Lumapit si Minho sa tenga ni Jungwoo, at mayabang na sinabi na ako ang nakababatang kapatid na nagpapanggap bilang panganay na kapatid. Napakayabang niya dahil iniisip niya na hindi makakahanap ng ebidensya si Jung W para hulihin siya ng hindi inaasahan. Jungwoo ta, it goes that night, natutulog si Jungwoo nang bigla siyang nagising. Pumunta siya sa sala at laking gulat niya nang makita ang asawang nakahandusay sa pool ng dugo. Masakit na niyakap ni Jungwoo ang katawan ng asawa. Sinabi ng kanyang asawa na ang kanilang anak na babae ay kinidnap ng isang masamang tao. Kasabay nito, kinuha ng isang lihim na tao ang anak ni Jungwoo. Tapos namatay din ang asawa ni Jungwoo. Napasigaw si Jungwoo sa kawalan ng pag-asa. Kinabukasan, binuksan ni Jungwoo ang kanyang mga mata at nakita niya ang mga preso sa paligid niya. Sa paligid niya, na ikinagulat niya. Wala siyang ideya kung bakit siya nandito. Tuluyan nang nawala ang lahat ng alaala ni Jungwoo. Sinabi ng mga tao na siya ay nakakulong dito sa loob ng 4 na buwan at maaaring siya ay masentensyahan ng kamatayan. Sinabi ng isa pang tao na pinatay niya ang kanyang asawa at anak na babae. Biglang napagtanto ni Jungwoo na pula ang code ng kanyang bilanggo na isang preso sa death row. Pagtingin niya sa sarili sa salamin, hindi niya alam kung ano ang nangyari. Naalala niyang natulog siya kagabi kasama ang asawa, pero bakit siya naging death row inmate na pumatay sa asawa at mga anak niya ngayon? Bakit wala man lang siyang alaala? Sa oras na ito, ang warden ng bilangguan ay nagpapatrolya sa bilangguan. Labis na natakot ang lahat ng mga bilanggo, ngunit si Jungwoo lamang ang nakaupo sa sahig, tulala. Hiniling ni Jungwoo na hiramin ang kanyang telepono para tawagan ang kanyang asawa, ngunit nakatanggap ng abiso na hindi nakarehistro ang numero ng telepono. Pinayuhan ng warden ng kulungan si Jungwoo na tanggapin ang katotohanan. Hindi ito matanggap ni Jungwoo at tumayo at tinulak ang warden ng kulungan. Malakas na sigaw niya na halatang kumain na sila ng asawa kagabi. Dahil dito, kinaladkad siya ng warden ng bilangguan sa isang solitary confinement room. Si Jungwoo ay nakaramdam ng matinding kawalan. Sa pagtingin sa peklat sa kanyang binti, naalala niyang kaka-apply lang ng gamot ng kanyang asawa kahapon. Ngunit bakit ito ganap na gumaling ngayon? Siguro 4 na buwan na talaga siya dito. Dahil sa pagkawala ng memorya, madalas naging masungit si Jungwoo. Sa tuwing makakasalubong ng abogado si Jungwoo para ipagtanggol siya, binubugbog ang abogado. Kaya naman walang pumayag na abogado. Pumayag na ipagtanggol si Jung W. Ang tagayusig na namamahala sa kaso ay si Jun. Siya na matalik na kaibigan ni Jung W na si Jun, dumating siya para hikayatin si Jung W na umamin ng guilty dahil may sapat na ebidensya. Tsaka si Jung W mismo ang umamin at pumirma ng confession, syempre si Jun, sinuhulan din siya ni Minho. Nais matiyak ni Minho na hindi makakapag-apela si Jung W at makakayanan lamang nito ang pagpapahirap sa bilangguan sa loob ng ilang taon, at pagkatapos ay tumanggap ng parusang kamatayan. Sinuhulan pa nga ni Minho ang warden ng bilangguan para masiguradong wala ng lampas sa kanyang kontrol. Nang lahat ay nangyayari laban kay Jungwoo, isang batang babae ang lumitaw. Si Inhay ay isang lubhang matigas ang ulo na abogado. Siya ang ganap na magpapabago sa kapalaran ni Jungwoo.
Nang basahin ang mga detalye ng kaso ni Jung-wook, nangako si Yoon-hae na ipagtanggol ang lalaking ito, ngunit nang mapanood ang video ng ebidensyang nakolekta sa pinangyarihan, natuklasan ni Yoon-hae na hindi natural ang pananaksak ng bilanggo. Kaya agad siyang pumunta sa paiskal na si Junhyuk, na namamahala sa kaso. Itinuro niya na ang nasa video ng crime scene reenactment ay hindi si Jung-woo. Dahil left-handed si Jung-wook, at ang nagpapanggap na left-handed sa video ay malinaw na nagpapanggap na left-handed. Kaya ang aksyon ay napaka-hindi natural. Kailangang aminin ni Junhyuk dahil nawalan na ng alaala si Jung-woo, kaya nakiusap si Junhyuk sa isang tao na magpanggap na si Jung-woo para gayahin ang eksena. Para hatulan ng kamatayan si Jung-wook, tinanong ni Yoon-hae si Junhyuk na malinaw na alam mong nawalan ng alaala si Jung-wook, pero bakit mo pa rin hiniling sa hukom na hatulan siya ng kamatayan? Walang ideya si Yoon-hae na nasuhulan ang matalik na kaibigan ni Jung-woo. Sa oras na ito, may isang misteryosong tao si Minho na nagpadala sa kanya ng larawan nila ng kanyang kapatid. Nagpanik siya, iniisip na baka nabawi na ni Jung-woo ang kanyang memorya. Kinabukasan, pumunta agad si Minho para manood ng gyera. Kasabay nito, sinalakay ni Jung-woo ang dalawang gwardiya ng kulungan upang makatakas. Gusto na niyang umuwi para hanapin ang kanyang asawa at mga anak. Dahil sa kanyang liksi, madaling nakatakas si Jung-woo sa lugar na iyon. Tumakbo siya palabas, ngunit nakalock ang pinto. Parang baliw na bumilis si Jung-woo sa kabilang direksyon at aksidenteng nabangga si Minho na aalis na sana. Kaya gumamit si Jung-woo ng panulat para kontrolin si Minho. Sigaw niya na gusto na niyang umuwi para hanapin ang asawa at mga bata. Sa sandaling ito, dumating na ang kanyang nakababatang bayaw na bantay sa bilangguan. Nakiusap si Jung-woo na pauwiin siya ngunit hinawakan ng kanyang nakababatang bayaw ang kamay ni Jung-woo at sinabing pinatay ng kanyang sariling mga kamay ang kanyang pamilya. Narinig din ang sinabi ng nakababatang bayaw na natahimik si Jung-woo at nagsimulang magduda sa sarili. Sinamantala ng prison guard ang pagkakataong ito para arestuhin si Jung-woo at ikulong siya sa isang madilim na silid. Pag-uwi ni Minho, naalala niya ang oras na ginahasa siya ni Jung-woo. Ang walang pakialam na tingin na iyon ay isang ekspresyon ng hindi niya pagkakakilala, kaya hindi pa rin nababawi ni Jung-woo ang kanyang alaala. Ngunit upang maging ligtas, mas mabuti pa rin na hawakan ito ng maayos. Kaya pinapunte niya si Junhyuk para makipagkita kay Jung-woo. Kinumbinsi ni Junhyuk si Jung-woo na pirmahan ang non-appeal form. Akmang pipindutin na ni Jung-woo ang fingerprint niya, bigla siyang tumigil. Sinabi ni Jung-woo kay Junhyuk na hindi lamang siya mag-apela hanggang sa wakas, ngunit tiyak na malalaman niya kung bakit namatay ang kanyang asawa at mga anak. Ang dahilan kung bakit biglang nagbago si Jung-woo ay dahil noong siya ay nakakulong sa piitan, hindi niya sinasadyang natuklasan na ang sahig ay may nakaukit na pangalan ni Jung-woo. Ang lihim na pangalan na ito ay kilala lamang sa kanyang asawa at sa kanya. Nangangahulugan ito na mismong si Jung-woo ang inukit ang pangalang ito, at tiyak na may espesyal itong layunin na tulungan siyang mabawi ang kanyang memorya. Opisyal na nagsimula ang paglalakbay ni Jung-woo sa paghihiganti. Agad na bumalik si Jung-woo sa kanyang silid upang tanungin ang kanyang kasama kung kailan siya nawala ng alaala. Sinabi ng tiyuhin na naitala niya ang araw na nawala ng memorya si Jung-woo, na 1 linggo bago ang unang pagsubok. Sinabi ng tiyuhin na maraming inihanda si Jung-woo para sa paglilitis, ngunit kinuha ng warden ang lahat ng mga dokumentong inihanda ni Jung-woo. Naghinala si Jung-woo na ang pagkamatay ng kanyang asawa ay isang pagsasabuatan, at ang mga salita sa sahig ng piitan ng susi sa pag-alala sa lahat. Ngunit upang malaman kung ano ang nakasulat sa sahig, kailangan niyang gumawa ng gulo. Kaya naman nakaisip agad ng paraan si Jung-woo. Ang bilang ng bilang 7,146 na ay nakakatakot sa lahat ng nasa bilangguan. Hindi gaanong nagsalita si Jung-woo, bagkus ay agad na sumugod sa lalaking ito. Para malaman ang katotohanan, kinailangan ni Jung-woo na gawin ang lahat. Gaya ng gusto niya, ikinulong muli si Jung-woo sa piitan. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkulong siya sa ibang kwarto dahil may iba na siyang nakakulong sa kwarto kung saan kinulit ni Jung-woo ang mga salita. Umaasa si Jung-woo na masasabi sa kanya ng taong iyon ang mga salitang nakaukit sa sahig. Pero hindi niya akalain na ang taong iyon ang pinakaayaw ni Jung. Dahil si Jung-woo ang nagpakulong sa lalaking ito noon. Sinabi ni Chul-sek kay Jung-woo na kung gusto niyang malaman kung ano ang nakaukit sa araw na iyon, kailangan mo muna akong ilabas sa piitan. Sa kabutihang palad noong gabing iyon, ang nakababatang bayaw ni Jung-woo ay dumating sa piitan upang dalhan siya ng pagkain. Sabi ni Jung-woo basta pipalabasin mo si Chul-sek sa piitan, sasabihin ko sa'yo kung saan ko inilibing ang bangkay ng anak ko. Kaya't ang nakababatang bayaw ay lumaban sa lahat ng puwersa at hinayaan na manligaw sina Chul-sek at Jung.
Ayon sa kasunduan, sinabi ni Jungwoo na inilibing niya ang katawan ng kanyang anak sa likod ng burol. Sa katunayan, nawala ang kanyang memorya, kaya't wala siyang maalala. Nang lumabas si Cholsek ay sinabi ni Jungwoo na ang sahig ay may nakaukit na salitang doorbell, at marami pang ibang salita, ngunit tumanggi si Cholsek na magsabi ng anuman. Sa tuwing gustong malaman ni Jungwoo ang higit pang mga salita, kailangan niyang gawin ang isang bagay para kay Cholsek. Walang choice si Jungwoo kundi subukang isipin kung ano ang ibig sabihin ng kampana. Bakit napakahalaga ng salitang iyon? Bumalik si Jungwoo sa kwarto niya at inulit. Pinainit ang salitang kampana buong gabi pagkatapos makatulog, biglang nagising si Jung W at biglang naalala ang kahulugan ng kampana noong gabing pinatay ang kanyang asawa. Natutulog siya at biglang may narinig na nag-doorbell. Posibleng ito ang tunay na mamamatay tao. Nagmamadaling sinabi ni Jung W kay Junhook ang naalala niya. Hanggat maaari nilang mahanap ang taong pumunta sa kanyang bahay ng gabing iyon, maaari siyang ma-vindicate. Hindi pa rin alam ni Jung W na pinagtaksilan siya ng matalik na kaibigan na ito. Napatay din ito ang tanging clue dahil ang taong nag-doorbell at pumasok kay Jung W ay walang iba kundi si Junhyuk. Ginantimpalaan ng panig ng direktor si Junhyuk ng promosyon sa kondisyon na hinawakan ni Jung Junhyuk ang order at lihim na natuwa. Sa sandaling ito, biglang lumapit si Ministro Cho. Hindi pa rin siya naniniwala na pinatay ni Jungwoo ang kanyang asawa at mga anak. Sinabi ni Ministro Choi na ang taong pumunta sa bahay ni Jungwoo ng gabing iyon ay malamang na ang pumatay. Dahil dito, labis na nag-alala si Junhyuk. Noon pa pala may gusto si Junhyuk sa asawa ni Jungwoo. Noong gabing iyon ay kaarawan ng anak ni Jungwoo. So si Junhyuk ay dumating ng gabi na. Siya ay dumating lamang upang bigyan ang kanyang pamangkin ng isang regalo sa kaarawan, na isang isda na pinalamanan na hayop na maaaring mag-record. Nag-record silang dalawa ng birthday greeting para kay Yon na magkasama. Ito ay isang napakahalagang piraso ng ebidensya. Sinabi ni Minister Choi kay Junhyuk na mabilis na pumunta sa evidence room at ibalik ang lahat. Hanggat may mahanap siya na pupunta sa bahay ni Jungwoo ng gabing iyon, maaari niyang ipagtanggol si Jungwoo. Nagmamadaling tumakbo si Junhyuk papunta sa evidence room. Nakahanap siya ng dahilan at pinalayas ang lahat, at maginhawang kinuha ang manika na nag-record ng kanyang boses. Pagkatapos, binago ni Junhyuk ang surveillance video noong araw na iyon. Maya-maya, dumating na si Minister Choi, pero wala ng mga clue kung sino ang pumunta sa bahay ni Jungwoo, kaya lalong naging deadlock ang kaso. Pagkatapos ay pumunta si Junhyuk sa kulungan upang makita si Jungwoo, at sinabing nasira ang doorbell ni Jungwoo. Kaya naman walang dumating para mag-bell ng gabing iyon, at hindi rin nagpakita ang surveillance camera kahit kanino. Si Jungwoo ay palaging nagtitiwala sa kanyang matalik na kaibigan, kaya naisip niya na siya ay mali. Mahirap humanap ng kaunting pag-asa, ngunit ito ay napatay. Pero hindi sumuko si Jungwoo. Muli siyang pumunta kay Chulsik para itanong kung ano ang nakaukit sa sahig. Hiniling ni Chulsik kay Jungwoo na bumili ng isang pakete ng sigarilyo. Kung hindi, hindi niya sasabihin sa kanya ang natitirang mga salita. Nais ni Jungwoo na matalo niya ang lalaking ito, ngunit para sa paghihiganti, sumunod lang siya. Tinanong ni Jinwoo ang kanyang cellmate kung paano bumili ng sigarilyo. Itinuro ng kanyang kasama sa selda na tanging ang preso lang na may numerong 7,146 ang makakabili ng sigarilyo. Bukod dito, ang isang pakete ay 500,001. Nagkataon na ang taong tinatawag na 7,146 na ay binugbog lamang ni Jinwoo. Kaya ngayon ay galit na galit siya kay Jungwoo. Tiningnan ni Jungwoo ang 500,000 won savings book na sapat lang para makabili ng isang pakete ng sigarilyo at nabulunan dahil ang perang ito ay ipinadala sa kanya ng kanyang biyenan upang tulungan siyang mabuhay sa kanyang mga araw sa bilangguan bago siya namatay. Ang kanyang mabait na biyenan ay palaging naniniwala na si Jungwoo ay inosente. Ngunit dahil sa paghihiganti, kailangan pa ring magtiis ni Jungwoo. Pumunta siya sa bilanggong numero 7,146 para bumili ng tabako. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabi niyang 500,000 won ang isang kahon, ngunit kung gusto ni Jungwoo na bilhin ito, doble ang presyo. Si Jungwoo ay mayroon lamang 500,000 won na hindi sapat para makabili ng tabako. Iminungkahi ni Jungwoo na saktan niya ako ng 50 beses para makabawi, bawat hit ay nagkakahalaga ng 10,000 won. Sinamantala ng ibang lalaki ang pagkakataong maghayganti at ginamit ang lahat ng kanyang lakas. Nang bumagsak si Jungwoo sa lupa, siya ay napagod. Matagumpay na nakatanggap si Jungwoo ng isang pakete ng sigarilyo. Hinawakan niya ang kanyang tiyan sa sakit at pumunta para ibigay ang tabako kay Chulsik. Sinabi ni Chulsik kay Jungwoo na may mga salitang 16K sa sahig. Hindi maintindihan ni Jungwoo ang ibig sabihin ng 16K.
Sa kasamaang palad, napansin ng warden ng kulungan ang kakaibang pag-uugali ng dalawang tao. Kaya naaresto si Choek. Nakumpiska din ang sigarilyo ng hindi inaasahan matapos itong buksan. Isa lang itong kahon na walang laman. Nagalit ang warden ng kulungan at bumaling upang imbestigahan si Yung W, ngunit walang mahanap ang warden. Kaya nakaramdam siya ng hiya, kaya pinilit ng warden ang dalawang tao na pumunta sa rooftop para magtrabaho araw at gabi. Kasabay nito, si Minho ay nakatira sa ilalim ng pagkakakilanlan ng kanyang nakatatandang kapatid, ngunit hindi niya sinasadyang napirmahan ang kanyang pangalan sa supermarket. Nang tingnan niya ang pirma sa bill, huli na ang lahat. Nag-aalala ngayon si Minho. Naalala niya na mali rin ang pagkakapirma niya kapag kumukuha ng fingerprints. Ang lahat ng ito ay katibayan na naglantad sa kanyang pagkakakilanlan. Mabilis na nagmaneho roon si Minho para ibalik ang form na napirmahan niya nang hindi sinasadya. Pero sabi ng kabilang partido nasa abroad ako at hindi na makakabalik. Nagalit si Minho sa kanyang kawalang ingat. Ang lahat ng ito ay naobserbahan ng isang misteryosong tao. Siya si Inspector Kang, ang matalik na kaibigan ni Jungwoo. Mula nang maling arestuhin si Jungwoo, iniimbestigahan na niya si Minho. Bumalik si Minho sa kanyang opisina at natagpuan ang diagnosis ng kanyang phobia sa mesa. Nagpanik na naman si Minho. Mabilis siyang tumakbo palabas sa hallway at may nakita siyang figurang dumaan. Agad namang hinabol ni Minho ang taong ito. In the urgent moment, sumigaw ng malakas si Minho. At agad na tumigil ang lahat. Gustong umakyat ni Minho at tingnan kung sino ang misteryosong tao nang biglang lumapit ang kanyang ama at tinanong kung ano ang nangyari. Matapos sagutin ni Minho ang tanong ng kanyang ama ay tumangala siya at nakita niyang nawala ang misteryosong tao sa labas ng pinto. Inutusan ni Minho ang kanyang mga subordinate na hanapin ang misteryosong tao sa lahat ng paraan. Napakabilis, nakatanggap si Minho ng impormasyon tungkol sa misteryosong tao, na inimbestigahan ng kanyang mga nasasakupan. Alam din ni Minho na si Inspector Kang ang matalik na kaibigan ni Jungwoo. Ang dahilan kung bakit patuloy na binyantaan ni Inspector Kang si Minho ay para takutin siya na ibunyag ang kanyang mga kapintasan. Kinabukasan, pumunta si Minho sa archive para kunin ang dokumentong napagkamalan niyang pinirmahan, ngunit nalaman na kinuha ito ni Inspector Kang. Kasabay nito, dinala ni Inspector Kang ang dokumento sa Yunhai. Tinanong ni Ana ang inspector kung saan magkikita ng biglang tumunog sa telepono ang tunog ng pagbangga ng sasakyan. Oo naman, nakahiga si Inspector Kang. Dugo. Ang tanging ebidensya na maaaring maglantad kay Minho ay kinuha rin ng assassin. Noong gabing iyon, inihatid ng kanyang subordinate ang dokumento kay Minho. Tiningnan ni Minho ang maling pirma niya at itinapon ito sa apoy. Sa wakas naging abo ang ebidensya. Kasabay nito, ang nakababatang bayaw ni Jungwoo ay sumunod sa address. Si Jung W ay nagpadala at naghukay ng galit na umaasang mahanap ang bangkay ng kanyang pamangkin, ngunit pagkatapos ng ilang araw na paghuhukay, hindi pa rin niya ito mahanap. Sa oras na ito, akala ng nakababatang bayaw ay nagsisinungaling si Jung W. Hinampis niya ang pala sa lupa para ilabas ang galit. Sa sandaling ito, isang kakaibang tunog ang umalangaw-ngaw, at sigurado, nakita niya ang malite sa ilalim. Ayon kay Jungwoo, ito ang malite na naglalaman ng katawan ng anak ni Jungwoo. Nakalagay talaga sa name tag ang pamangkin na nagngangalang yon, ang nakababatang bayaw. Kinabahan ng husto nang hilahin niya ang malite para buksan. Nang makita niya ang eksena sa loob ay tuluyan na siyang bumagsak. Si Jung W sa bilangguan ay sinusubukan pa ring isipin kung ano ang ibig sabihin ng 16K. Bigla niyang naalala na tinimbang niya ang kanyang anak. 16K pala ang bigat ng kanyang anak. Natanggap ni Junhook ang balita at agad na pumunta sa pinangyarihan. Nakapagtataka, walang laman ang malita. Galit na galit ang nakababatang bayaw, at pinuntahan si Jungwoo para tanungin kung bakit walang katawan sa malita na iyon. Labis na nagulat si Jungwoo sa narinig niya dahil random lang siyang nagtakda ng lokasyon at talagang nakita niya ang bagahe ng kanyang anak. Pagkatapos, iyon ay dapat na isang alaala sa kanyang subconscious na nangangahulugan din na ang bagahe ay inilibing niya. Ngunit pinag-isipan ito ni Jungwoo ng matagal, ngunit hindi pa rin maalala. Sa mga oras na ito, dumating ang nakababatang bayaw, na siyang gwardya ng kulungan, at lumuhad para makiusap kay Jungwoo na sabihin sa kanya kung saan inilibing ang bangkay niyon. Pero wala talagang maalala si Jungwoo. Binasa din ni Minho ang impormasyon tungkol sa walang laman na malita, na labis na ikinagalit niya. Tinanong ni Minho ang kanyang mga nasasakupan kung bakit hindi pa nila pinapatay ang anak ni Jungwoo. Kumuha siya ng nasusunog na kahoy at brutal na binugbog ang kanyang mga nasasakupan. Pagkatapos ay iniutos niyang mabilis na hanapin si Yon at patayin ito. Sa kulungan, muling pinanood ni Yunhai ang video.
Noong araw na iyon ay kinuha ni Jungwoo ang maliit na naglalaman ng kanyang anak na babae sa labas ng bahay. Ngunit napakagaan ng bagahe, kaya posibleng wala sa loob ang kanyang anak. Ibig sabihin ay malamang nabuhay pa si Yon. Binigay ni Yunhai si Jungwoo ng isang papel. Ito ang sulat na palihim niyang ibinigay sa kanyang biyenan na nagsasabing hindi na talaga siya dapat maglinis ng bahay. Napagtanto ni Jungwoo na may itinatago siyang mahalagang clue sa bahay. Ngunit dahil nawala na siya ng alaala, may naalala lang siya sa pag-uwi niya. Sinabi ni Jungwoo kay Yunhai na humanap ng tulong kay Minister Choi. Agad namang pumunta si Yunhai. Para kay Minister Choi, nakaisip agad silang dalawa ng perpektong plano. Galit na galit si Minister Choi kaya pinagalitan niya si Ju. Bakit ka nagpadala ng isang tao upang magkaila bilang Jung W upang muling likhain ang eksena? Kung nalaman ito ng media, paano nila ito ipapaliwanag? Sabi naman ni Director Choi Yung, he suggested it keeping it a secret. Kapalit ng pagpayag ni Jung W na makauwi. Walang pagpipilian si JHU kundi iuwi si Jung W at gamitin ang dahilan ng pagkolekta ng ebidensya. Pag-uwi ni Jungwoo, hinaplos niya ang pisngi ng kanyang anak, ngunit biglang nawala ang imahe. Sumabog si Jungwoo, luhaan at pumasok sa bawat silid. Ang mga alaala ng kanyang asawa at anak na babae ay bumalik na nagpalungkot sa kanya. Iyak nang iyak si Jung W kaya nawasak ang puso niya. Biglang bumalik sa alaala ang araw na pinatay ang kanyang asawa. Niyakap niya ang katawan niya at umiyak. Nakita niyang tumatakbo pa rin ang kamera sa tabi niya. Binuksan ni Jungwoo ang kamera at nakita niya ang lahat ng mamamatay tao noong araw na iyon. Sa sandaling ito, dumating ang mga pulis. Mabilis na itinago ni Jung W ang memory card sa kung saan. Galit na galit niyang hinanap ang memory card, ngunit hindi niya ito makita. Tapos na ang oras, kaya kinailangan ni Jungwoo na bumalik sa bilangguan. Nang bumalik si Jungwoo sa bilangguan, ang direktor ng opisina ng tagayusig ay dumating upang makita siya. Pinatay ng lalaking ito ang mikropono bago nagtanong. At dito na nga nagtatapos ang palabas natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.